Hello and what's up mga Bok? Andito na naman ang makulit niyang sealer na si Bok. And sa ngayon, marami tayong natatanggap ng mga inquiry, marami tayong natatanggap ng mga katanungan pertaining to ano ang kaibahan, ano ang advantage, ano ang disadvantage ng ating binibentang multi-rootstock. So sa harapan nyo, nandito magkasim edad sila. Mamaya papaliwanag ko bakit nasabi kong magkasim edad sila. So dito, ito ay typical na grafted lang. Dito sa gitna naman, ito ay yung double rootstock natin. Tsaka dito naman ay yung triple rootstock natin. So by the way mga sir, mga ma'am, mga Bok, yung double tsaka triple rootstock natin, triple rootstock for release po ito, or fully conditioned na yung triple rootstock natin by March. Ito naman, yung double rootstock natin, magiging fully conditioned ito by April or May pa. So medyo may katagalan pa. At ito naman, yung nandito naman, na grafted lang, fully conditioned ito. Ayan. So papakita ko bakit ko nasabi na fully conditioned. Yan o. Fully healed na po yan, fully union na po yan. Yan o. Yan. Kita nyo yung union dito. Yan o. Union dyan o. So kunin ko pa yung iba. Yan, kita nyo dyan o. Yan. So fully conditioned na yan. So unang-una, i-differentiate natin. So, makikita nyo dyan, sa tatlo na to, pinagtabi natin. Yung kaibahan pa lang nila sa dahon, tsaka sa pag-branching, sa kapal nila, makikita nyo na po. Okay? Makikita nyo na po. Kita nyo naman, ito, nagbabranching na rin. Pero hindi ganun kakapal. Pareha lang sila, magkapareha sila ng edad. Okay? Kapareha sila ng edad. So, yan, kitang-kita nyo naman. So dito sa double rootstock, kita nyo naman malago na. At mas lalo na dito sa triple rootstock. Okay. So pag-usapan naman natin ang advantage o pagkakaiba nila. So unang-una na ipaliwanag natin ang kaibahan nila, lalo na sa paglaki, pag-growth nila. Ayan kitang-kita nyo naman, mas malago po talaga to. Sa pangalawa, sa advantage naman nila is yung sa absorption ng fertilizer. So based on the multi-rootstock na mga research o studies, mas mabilis makapag-absorb ng soil nutrients ang ating mga multi-rootstock. Kaya advantage nila, malakas, mabilis lumaki. So ayan. Sa pagdating naman sa bunga at pagdating naman sa dami ng bunga, magkakaiba rin. Most likely, mas marami pa rin ang bunga ng double tsaka triple rootstock. But, meron pa rin tayong it will also matter doon sa ating GAP, Good Agricultural Practice. Okay? And then, bakit nga ba meron tayong double tsaka triple rootstock? Well, eto mga sir, mga ma'am, pwede ito itanim o kahit saan pwede itanim. Pwede naman sila itanim kahit saan. Pero mas fit po ito doon sa mga hindi palaging binabagyo na mga place o lugar. Like dito sa amin sa Leyte, palagi kami dinadaanan ng bagyo. So, palaging from scratch, from the start kami palagi nagtatanim dahil natutumba o natutugdaw ng bagyo. So, ito po ay fit during typhoon hit areas. So, double tsaka triple rootstock, very recommended doon sa mga area na palagi dinadaanan ng bagyo. Like Samar, Bicol, Quezon, mga ganon na area na palaging dinadaanan ng bagyo. Well, sa area naman like Mindanao, doon sa Negros, sa Iloilo na hindi masyadong dinadaanan ng bagyo, eto lang po. Solid na solid, pwede na po ito yung ganito. So, once again, best recommended
ang double tsaka triple rootstock dapat ang itanim doon sa mga palaging dinadaanan ng bagyo. Another thing or another advantage ng ating double tsaka triple rootstock mga buk. Kitang-kita nyo naman dito pa lang dalawa na naging isa, tatlo na naging isa. So ibig sabihin matibay po talaga siya. Kaya sabi ko kanina, this is best to be planted doon sa mga typhoon hit areas. Ito naman, though yung langka natin na Aviarc Sweet ay windbreaker na talaga siya. They can sustain winds naman. Pero still mas matibay po during typhoon yung double tsaka triple rootstock natin. As well as doon naman sa yield ng ating bunga, na-mention ko na rin kanina, mas marami pa rin po. Pero yun nga ay depende pa rin po sa ating soil management. Fertilizer management. So, going tayo doon sa bunga naman kasi na-mention po na lang rin naman yung yield. So, though magkaiba sila ng yield, pero pagdating naman sa bunga, sa tamis, sa lasa, wala pong pagkaiba dito. Okay? Hindi po naiba yung lasa nito. Magkapareha pa lang din, only that doon naman sa yield ng bunga, sa dami ng bunga, at saka sa laki ng bunga, mas malalaki ang magiging bunga nito. Pero once again, meron pa rin tayong sinasabi na GAP, Good Agricultural Practice, mga sir, mga ma'am, no? So, yan ang ating advantage. Tapos, pag-usapan naman natin ang disadvantage. Well, eto, halata naman, sa disadvantage naman, medyo hindi siya nakaka-sustain ng hangin ng mga malayulanda na hangin. So, hindi pa natin na proven na na naka-experience tayo ulit ng Yolanda kasi one time pa lang nangyari yung Yolanda na lakas ng bagyo. Pero advantage talaga niya, posibilidad na kaya niya mag-sustain ng ganong kalakas na hangin. Compared dito, well, matibay pa rin naman to. Yung mga naitanim namin sa farm, maraming natumba pero nabuhay naman. Na-recover din naman namin. Pero yun nga lang, topple down na siya. Okay? So, yan po ang ating mga advantage o disadvantage ng ating double rootstock kasi maraming katanungan, ano yung kaibahan, ano yung advantage o disadvantage, bakit mahal. So yan, pag-usapan na rin naman natin. So, yun nga po ang order natin sa ganitong mga mga sir, mga ma'am. Eto kasi we can sell this one at around 8 months mula sa pag-seedling hanggang sa pag-graft hanggang sa maging ganito ang status. 8 months, 8 long months po ito. Well, pagdating naman sa double saka triple rootstock, tataas po ang ating production date o production time. So, eto, kaya na natin mabenta ng 8 months. So, good as selling na siya, yung status niya. Pero dito sa double tsaka triple rootstock, papalo po talaga ito ng mga 11 months to 1 year. Bakit kamo? Kasi we make sure na nag-fully union ito dito. We make sure na nag-fully union na ito dito. So ito dito, like I said nga kanina, ito fully union na, pero dahil mostly ng customers natin going to different places, malalayo, so we make sure na fully union talaga siya, na walang mangyayaring maghihiwalay sila ulit. So that is the reason why na mag-take time talagang fully condition namin dito. Before last year, nag-release kami ng ganitong mga stocks. 3 months lang, ang sabi ko 3 months lang, okay na. But we found out na may mga instances na hindi siya nag-fully union. So ang ginawa namin, nag-add tayo ng another 2 months para mag-fully union ang ating mga dugtong na area. So ang ginamit natin na technology ay in-arching dito sa ating pag-multi rootstock. So ayan, and I hope malinaw na po ang kaibahan, disadvantage at mga haka-haka o mga katanungan. Though marami pa akong pwedeng i-discuss dito, yung advantage ng double tsaka triple rootstock, pero searchable naman po yan sa ating search engine na Google. So pwede kayong mag-search also ng advantage
ng multi-row stock na mga tanim. Thank you!